Magandang lalaki at mga babae, magandang umaga po sa inyo. Salamat, konti lang ang magandang lalaki at magandang babae sa iglesyang ito. Purihin ang Panginoon. Sobrang napakainit na po ngayon, ano? Sana matuloy na yung yung ating family day. Kamusta po tayo sa Panginoon? Sabi mo nga sa katabi mo, kamusta ka kay Lord? Kamusta naman si Lord sa iyo? Ayan. Kasi ang sabi po ng Biblia, our fellowship is with the Father. Marami pong nagfe-fellowship with other Christian for the Lord. Pero totoo ang ating fellowship ay sa Panginoon. Kaya everyday ay dapat nating ka-fellowship ang Diyos. Okay lang minsan na hindi ka-fellowship si brother. Pero huwag makaligtaan ang ka-fellowship lagi si Lord. Di ba? Yun ang pinaka-mahalaga sa lahat. Kung meron man tayong gustong maging ka-fellowship. At sa umaga pong ito, gusto ko lang balikan yung sinabi ng ating mahal na pastor. Minamahal na pastor. Hindi pala mahal na pastor kasi 150 lang kami. Minamahal na pastor. Si pastor 150. Ako ay piso. Si brother man is 75. Paganon lang yon. Ayan. Ano yung sabi niya? Kung na-capture niyo po ito, I do not remember kung sa pulpit or doon sa ating online in-depth study na kung ano yung rason mo kung bakit ka naririto o yung rason mo sa pagparito mo. Are you here? Are you coming here for the Holy Spirit purpose, works, or are you here for the program? Tama ba yun, yung quote ko? Di ba? Ano? Ano ang pwede mong isagot doon? It is a challenge. Kasi maraming simbahan ngayon na pwedeng napupuno. Di ba? Napupuno. It is because of, siguro, marami silang iba't ibang experience and they are looking for God para ma-meet yung kanilang pangangailangan, pero they are not coming to the churches, hindi yung purpose ay ma-meet nila ang Diyos. Sa Biblia, sinasabi ng even Moses, sinabi, di ba? Prepare to meet thy God. Yun ang very purpose dapat po natin. Every time na meron tayong naisin na paglapit, pagpunta sa church, prepare yourself to meet thy God. Hindi lamang narito tayo just for the program, for the attendance, para hindi tayo masita sa buhay natin na, bakit ngayon ka lang? Pero yung heart mo is far from the Lord. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganon din kalayo ang desire natin sa Panginoon. So dapat
Yun, ang biblical na desire po natin. Parang paiba-iba ang boses ko, ano ho? Meron tayong biblical purpose. Prepare to meet thy God. Tuwing darating ang araw ng linggo, ito ang lagi nating purpose. Ito ang laging desire ng isang pusong binago ng salita ng Diyos. Ito ang dapat na pinupurso ng isang kaluluwa, isang tao na binago ng Panginoon. Yun lagi niyang kinauuhawan. Hindi lang sa kanta na kinauuhawan kita. Hindi lang yung sa awitin. Napakaganda siguro kung nagmi-meet yung bibig natin at puso natin na nagsasabing kinauuhawan kita. Di ba? At pwede rin naman yung sa mga umakyat kahapon sa prayer mountain. Ano ba ang purpose natin? Na mag-come up ka doon. It is the same kapag napunta ka ba ng church, prepare to meet thy God. May lagi pong inihahanda, may paghahanda ang sarili para harapin, hanapin ang iyong Diyos. Now, today, are you here? Sapagkat meron kang need. Narito ka ba? It is because you have a ministry? O narito ka because you love the Lord? Mahal mo ang Diyos. Pangalawa lang, mahal mo ang pagsiserve sa Panginoon. Tayo po'y sumandaling yumuko at manalangin. Ama, sa umagang ito, maraming salamat po. Buong puso kaming lumalapit at nagpapakumbabang muli sa iyong banal na harapan sa patnubay ng banal mong Espiritu na sumasa amin dahil kay Kristo. Ama, sa kanyang pangalan, kami po'y lumalapit sa inyo. Kaya't dinadalahin ko po na ilapit niyo rin po ang iyong presensya sa amin sa umaga pong ito. Ilapit niyo po ang iyong presensya sa bawat isa sa amin, bawat individual, ay maramdaman na malapit ka, Panginoon. Sapagkat naniniwala ako na ang bawat isa ito ang dahilan kung bakit naririto. Yung ikaw ay matagpuan at muling maranasan sa araw na ito. Naniniwala ako, Panginoon, na ang bawat pusong binago mo na kanina lamang ay umaawit at sumasamba, sumasayaw, naggagalak, ay naghahangad ng panibagong paghipo mula sa iyo, Panginoon. Kaya dalangin ko po na bawat isa sa amin ay hindi mabigo sa paglapit po namin sa iyo. That's why I'm praying, Lord, ikaw ang lumikha ng iyong presensya sa umagang ito. Sakupin mo po ang kabuuan ng iglesyang ito, Panginoon. Sakupin niyo po at bakuran ng iyong kapangyarihan ang buong lugar na ito, Panginoon. At pasaganain niyo po ang iyong presensya at kapangyarihan. At madama ito ng bawat isa sa amin. Gayon din ang aming mga kapatiran. Lord, kung wala man po silang naging opportunity na makarating sa lugar na ito, makasama po namin physically, Panginoon, I also pray na mula sa lugar na ito, padaluyin niyo po ang inyong presensya saan man sila naroroon, Panginoon, habang sila'y nakatutok sa pag-online na ito. I pray that the power of God may rest also sa kanila in the mighty name of Jesus. Dalangin ko po, Panginoon, mula dito at sa kanilang mga tahanan o sa mga lugar sila naroon, Panginoon, patuloy niyong pag-isahin ang aming naisin, ang aming mga espiritu, ang aming mga isipan na nakatuon sa Diyos sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Lord, nagpapasalamat po kami sapagkat ito ang iyong kalooban na hindi lamang kami pag-isahin, kundi ang maranasan at madama namin na buhay ka sa aming kalagitnaan.
Buhay ka at ibig niyong kumilos sa aming mga buhay. Upang muli kaming palakasin, Panginoon. Upang muli niyo pong hikayatin ang aming mga kaluluwa na magtiwala sa iyong salita. At mula sa mga salita mong aming nabasa, Panginoon, Lord, palakasin niyo muli ang aming pananalig sa inyo, ang aming paniniwala sa inyo, ang aming pag-ibig sa inyo. Muli niyong pagningasin ang aming mga puso na patuloy kaming maglingkod sa iyo, Panginoon. Hinihingi po namin sa umagang ito, Lord, na isurrounds niyo po sa amin. Palibutan kami ng iyong mga banal na anghel sa kalangitan. At tanging hangad po namin na ang banal mong Espiritu lamang ang maranasan po namin sa araw na ito. Palakasin niyo po kami, Panginoon. Ikaw lang po ang kailangan namin today. At inoopos ko po, Panginoon, ang anumang espiritu na magre-reject, magre-refuse, magdi-deny ng iyong kapangyarihan. In the mighty name of Jesus. Yung kapangyarihan na ibinigay niyo sa amin na nagwo-work sa aming mga buhay. In the name of Jesus. Katulad ng isa sa mga salita na aming inawit, maging ang matataas na kaisipan laban sa iyo, Panginoon, ay dapat ibagsak sa harapan mo, O Diyos. In the mighty name of Jesus. Ino-oppose namin lahat ng mga espiritu that will against you, Lord God, na merong mga high thing sa kanilang mga isipan in the name of Jesus. We rebuke, Panginoon, lahat ng mga espiritong hindi kaugnay sa iyo, Panginoon. Mga espiritu, Panginoon, na naghahatid ng pag-aalinlangan sa iyong salita. Mga espiritu, Panginoon, nag-aargumento laban sa iyong salita. In the mighty name of Jesus. That's why I'm also praying, Lord God, create a wall of protection, a wall of fire over us in the name of Jesus. And Lord, I also pray for the gifts of the Holy Spirit, ang mga spiritual na kaloob, Panginoon. Doon sa mga wala pa, ipagkaloob niyo po ito, Panginoon. Doon sa mga meron na, Lord, patuloy na mag-ignite ang apoy ng paglilingkod with the power, with the dunamis of the Holy Spirit. Hindi man katulad doon sa Acts chapter 1, verse 8, Panginoon. Lord, di inahangad pa rin po namin na maranasan ang kapangyarihang ito dahil buhay ka noon, ngayon at sa darating. Kaya maraming salamat po. Continue to prepare our hearts, O God. Not only this time, Panginoon, maging sa labas ng church na ito, patuloy nyo kaming gamitin na naglalagablab with anointing in the name of Jesus. Maraming salamat po. And again, we give you back all the praises and glory in the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Mark chapter 1, verse 32 to 34. Again, napakaganda po nung salin sa Tagalog. At hindi po malayo sa version ng easy to read version. Ito pong aking version na ginamit ay easy to read version. Ang sabi po rito, that evening, after sunset, the people brought to Jesus all those who were sick. They also brought those who had demons inside of them. Nasaan po yung demons? Inside of them. Wala sa labas, kundi nasa loob ng mga tao. Meaning, dala-dala ng kanilang kapwa ng gabing iyon ay maliwanag na mga demon possessed. Salamat naman sa Diyos at wala pang nag-i-invite dito ng may ganong masamang espiritu. Kaya nyo bang mag-invite nun? Dadalhin dito sa church na demon possessed. Are you willing to bring those people who are demons para tayo ay makapag-minister sa kanila?
Okay, let's continue. Verse 33. Everyone in the town gathered at the door of the house. Jesus healed many of those who had different kinds of sickness. He also forced many demons out of people, but he would not allow the demons to speak because they knew he was. So maliwanag po dito sa tatlong talata na ating binasa at narinig. Sabi po rito, pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit. Siyempre, hindi naman po lahat, kundi lahat ng may sakit lang. Yung may nagdala, walang sakit siguro yon. Kasi kung lahat ay may sakit, parang walang malusog, ano? At ang mga sinasapian ng demonyo, halos lahat ng mga taga roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. So parang kung isipin po kung yung salitang halos, ay baka kukunti lang ang natira doon sa bayan na yon. Lahat ay may sakit, lahat ay maraming sapi. Nakatira na ba kayo sa isang lugar na halos lahat may sapi ng demonyo? Or may nabalitaan na ba kayo, isang barangay na lang, hindi man buong bayan. No? Like, halimbawa, Marikina. Kung isang barangay dyan, Barangay de la Peña, ilang street meron dyan? Kalahati ng Barangay de la Peña, lahat demon possessed. Tapos may mga sakit pa. Kaya more or less, kokonti lang, marahil lang natira doon sa mga bahay-bahay, and most of them ay nagpunta lahat kay Jesus dahil lahat may problema. Okay lang kung may mga sakit, ang problema may mga halong demon possessed. At yung mga demon possessed na ito, marahil nasa loob din ng kanilang mga bahay. At nagkaroon lang marahil din ng pagkakataon na madala nila kay Jesus yung kanilang mga problema. At ang kabutihan, talagang napakabuti ng ating Panginoon sapagkat doon sa maraming may sakit, ano man ang kanilang mga karamdaman, pinagaling ng ating Panginoon. At isang napakalaking pagpapala, lalo doon sa mga taong pinalayas ang mga demonyo sa kanilang mga buhay. Nakakita na ho ba kayo ng totoong, yung physical, na taong may demonyo? Hindi pa kayo nakakakita? Hindi pa. Wala pa kayong nakikita. Wala pa kayong karanasan. Sa palagay nyo, handa kayo? Handa kayo na mag-minister sa gano'n? Kasi wala namang pagbabago noon. At naniniwala ako na walang doktor sa Biblia, walang ministro ng Panginoon, kahit anong graduate pa siya, na magsasabing wala nang demonyo ngayon, wala nang napupuses ngayon. Kaya hindi natin kailangan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa pagmiministeryo. Enough is enough. Enough for preaching the gospel. Wala nang pagre-rebuke, wala nang pagpapalayas. Siguro nasa punto sila ng ini-ignore na lang. Or marami sigurong ministers ng Panginoon ang hindi na nila na-encounter. Nung one time, nung kami po ay pumunta sa San Juan, Batangas, yung bahay na pinuntahan namin doon ay medyo liblib at medyo kinatatakutan din. Bago ka makarating doon sa isang kapitbahay, lalakad ka siguro ng mga 100-200 meters away from the home na nag-i-stay ka. Tapos doon sa dinaraanan, ay bakas mong yun yung regular na daan nila sapagkat yun yung
siguro ilang sentimetro yung lapad na everyday yun ang nilalakaran ng mga tao, kaya yun yung bakas ng daan. Na maliwanag, yung left and right, madamo, kakahuyan. At meron po nagsasabi na kapag hapon na, wala nang bihira na po yung naglalakad sapagkat madalas po silang nakakasalubong doon na minsan yung taong nakasalubong nila ay hindi talaga yun ang taong kakilala nila. Kumbaga'y nagbabalat kayong mga tao na minsan ay nababati raw nila, pero yung tao na nakasalubong nila, pagdating doon sa pinuntahan, ay naroon yung tao. Naka-encounter na po kayo ng ganon? Na yung binati mo ay hindi talagang yung kakilala mo? Dahil yung kakilala mo ay kinopya ng espiritong ito. At yung mga taong possess po, talagang umaatungal po yan. Umaatungal. Para silang espiritong walang kapayapaan. Ganyan ang totoong yung nasa physical na possessed by demons. Wala na bang demonyo ngayon? Kaya almost wala na po tayo nababalitang nagpapalayas. Sapagkat nakatuon na lang ang maraming ministers pag sinabing masamang espiritu yung mga vices. Yung lulong sa drugs, lulong sa alak, lulong sa bisyo. At minsan nga yung pagiging chismosa, lulong din. Bisyo rin yun, masamang bisyo rin yun. Yung pagmamarites, hindi man kasing sama ng pagdodroga, pero masamang bisyo rin. Yung pagiging madaldal, bisyo rin yun. Ang tanong, masama bang espiritu yon? Baka yun yung kapangyarihan ng masamang espiritu, pero hindi mismong espiritu. Di ba? Siya yung nag-udyok para maging adik. Siya yung nag-udyok para magkasakit. Siya yung nag-udyok sa mga bagay na ito, pero yung the devil himself, na yung nagpapabago sa itsura ng isang tao, ay totoo po yun. Wala na ba sa Metro Manila? Kailangan ba natin pumunta sa mga probinsya? Kailangan ba ng mga ministers na magagagaling sa teolohiya ang bumaba sa mga provinces dahil doon lang ang may mga demon-possessed? Dahil dito sa Metro Manila, they are disciples of Jesus Christ. They were known, well-known, very well-versed. Pero hindi na na-encounter ang gawa ng demonyo. Tandaan po natin, ang demonyo hindi pa itinatapon sa kalaliman. Bagamat wala ng kapangyarihan, si Satanas sa buhay ng mga Kristiyano, totoo ba yon? Wala na bang kapangyarihan? Pero ito, mas katotohanan, maraming Kristiyano na naapektuhan pa rin dulot ng kapangyarihan ng dyablo. Kung wala na siguro ang dyablo, wala na rin tayong pagsamba. Wala nang paghihikayat pa na magpakatatag tayo. Wala nang pagsasabing maglingkod tayo. Wala nang pagsasabing mangaral pa tayo. For what? Ay, wala na tayong kaaway. Wala na. Nakabilanggo na lahat. Di ba? Napakalaya pa. Ilan pang libo ang nakalalayang mga demonyo. At ang sabi ng magagaling sa teolohiya, ang mga mababangis na demonyo pa lamang ang nakakulong doon sa kalaliman. At marami pa nakakalaya. And even Satan. Na mas masama pa kay Satanas. Kaya sila nakakulong. So meaning, kailangan pa rin natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan mo pa rin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. But this time, ang sabi po, the world is a paradox. Kung natatandaan niyo, binanggit na rin po ito ng ating minamahal na pastor about paradox. Sa Tagalog ay kabalintunaan, which is self-contradiction. It is filled with both good and evil. That is paradox. Kung titingnan natin, ang mundong ito is good, but also evil. Di ba? So at ang mabuti at kasamaan ay malinaw na nakikita sa
bawat kamay. Hindi po mahalaga kung gaano ninanais ng mga tao ang perpektong mundo. Natuklasan nila na ang kanilang mundo ay may desperadong sakit. Ilan po sa atin na nakakakita ng mundong ito na may desperadong sakit? Itong mundong ginagalawan natin ngayon ay happy-happy tayo pero desperado ang sakit ng mundong ito. Bawat puntahan natin na lugar, may sakit. This world, a world that is so beautiful, yet so corrupt. Ano bang bansa ang walang korupsyon? Ano bang lugar na maganda, but yet so corrupt? Sees love, yet demonstrate hate. That craves life, yet knows only death. A world that has plenty, yet is starving. Totoo ito, di ba? Pag tinignan natin na parang yung isang bansa ay napakasagana, parang green pastures, like America, Europe, Russia. Ano pong mga bansa sa tingin natin ay plenty? But yet, makikita natin, may starving. A world that desires peace. Yes, and yet, is at war. A world that seeks health, yet is sick. Ano bang bansa, lugar na walang may sakit? Pamagat po ng marinig nyo sa umagang ito ay pinamagatang caring for the whole world. Pinagmamalasakitan o nagmamalasakit sa buong mundo. Ang laki ng sakop. Pero sino nga ba ang may kakayahan na magmalasakit sa buong mundo? Sino ang may kakayahang magmalasakit sa mundong ito na desperado sa mga sakit? Desperadong may sakit. Of course, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Two things are desperately needed in a sick world. Hearing the good news that Jesus has the power to help. Do you believe in that? Do you believe that Jesus has the power to help? Sorry po, medyo may hingal ako ngayon. Kasi medyo may tama ako eh. Kaya sabi ko, Lord, wag mo naman akong hiyain. Yung sipong ko, wag mong palubuhin. Naranasan nyo na ba yung sipon nyo lumobo bigla pag kayo nagsasalita? Di ba nakakatawa yon? Sabi ko, Lord, wag naman. Tsaka may putok po ko. Kaya noong Tuesday, natulog ako eh. Yung last part na malayang ko tapos na, nag-picture taking na pala. Okay. Hearing the good news that Jesus has the power to help. Ito ho yung dala-dala natin pag tayo lumalabas eh, no? Ito ang dapat na mindset natin. Dala natin ang kapangyarihan ni Jesus. Dahil kailangan ng mga taong ito ang kapangyarihan ni Jesus. Pangalawa, coming to Jesus for help. So matapos yung ipahayag, yung kapangyarihan ng Panginoong Hesus, ipaalam sa mga tao na may kapangyarihan si Jesus para tumugon sa kanilang pangangailangan, they should come to Jesus for help. Kaya hindi po dapat mawala sa atin ang pag-iimbita sa mga taong ito.
Bibihira po yung may sariling paglapit, may sariling kusa, sapagkat nakita nila na sila'y may pangangailangan. Bibihira yung taong lumapit kay Jesus, even in the New Testament. Bibihira. Si Jairus, yung babaeng dinudugo for 18 years, bibihira ang mga katulad nila. Yung 10 kitongin, si Bartimaeus, iilan lang sila na matapos nilang marinig ang pangalan ni Jesus, lumapit sila and they ask help from Jesus for their need. So ano pong goal natin? Is to see that the Son of God is available to help and able to solve the problems of the world. At meron pong 4 na tiyak na solusyon na ating susubaybayan from these verses. Una, Jesus was and can be approached at all hours. Sa lahat ng oras, si Jesus ay maaaring lapitan. Ako nagtataka, kapag ang isang pastor ay sumikat na, bago mo malapitan ng pastor, makikipag-appointment ka. Naka-encounter na ba kayo ng ganon? Talagang grabe, no? Mas sikat pa siya kay Jesus. Si Jesus meron bang personal secretary si Jesus? Ha? Na bago ka lumapit, yung nag-akma o parang pumapel, na bago sila lumapit, ay nagsabi muna doon sa mga apostol, ilan doon sa mga disipulo ng Panginoon, pwede bang lumapit kay Jesus? Di ba? May ganon pangyayari. Tapos meron pa nga siyang mga disipulo na gusto lumapit, hinarangan ng kanyang mga disipulo. Kaya Jesus rebuked them. His own disciples nakatikim ng rebuke. Bakit mo sila hinahadlangan? Siguro, may mga dahilan sila kung bakit merong kailangang pag-a-appointment. Pero it seems like na talagang sila'y nasa mundo, nasa daigdig na ito. Na ang hirap i-approach kapag sikat na ang pastor. Baka mamarder. Baka may galit at bigla na lang saksakin yung pastor, kaya kailangan appointment. Kaya marami pong pastor, pag sikat na, ang gaganda ng opisina. Mala executive ang kanilang mga offices, yes. May nakita na akong ganun, ang ganda ng table. Fully air-conditioned, fully carpeted. It seems like a president ng isang malaking kumpanya. But he was just a pastor. Siguro, para sa kaayusan, maybe yun ang dahilan. Pero si Jesus, hindi ba maayos? Si Jesus, kailangan ba ng appointment? Halos lumalapit sa kanya, may mga ketong, may sakit. Siguro ang kaibahan lang ni Jesus, maaari siyang lapitan sa lahat ng oras. Kaya ang Kristiyano, hindi kailanman mabibigo sa Panginoon. Hindi mo kailangan ng appointment kung may mga anghel man siya. Kung meron mang mga disipulo. But this time, ang Panginoon ay available para sa isang tao. What happened is interesting. The people that heard about Jesus' teaching in the synagogue and the 2 miracles that had taken place, yung balita kumalat tulad ng isang sunog. It was also the Sabbath. At ang isang Hudyo hindi po pinapayagan na magdala ng anumang uri ng pasanin kapag araw ng Sabbath. Kasama rito ang pagdadala ng isang may sakit para sa tulong medikal unless it was a matter of life and death. Yung pala yung Sabbath, pinapayagan lang kapag buhay na ang nakataya, na bitbitin mo itong may sakit na ito. Pero pag araw ng Sabbath, people are not allowed. So therefore, the people were forced by law to wait until the Sabbath was over
At the end of the Sabbath, sa verse 32, mababasa po natin, after sunset, that is, at the end of the Sabbath day, when people were free to bring sick people to Jesus. Alam niyo po kung kailan nag-uumpisa yung Sabbath? Yung Jewish Sabbath began at 6 a.m. and ended at 6 p.m. Para bang sa akin lang, mag-start ito ng Friday ng umaga, magtatapos ng hapon. Tama ba? Friday pa rin, ng gabi. Ganon. So, ibig sabihin, hindi ka pwedeng magpagamot maliban na lang na mamamatay na yung pasyente mo. Walang pwedeng gawin. So, take note, when the people came to Jesus, it was not during the day, but at night. Mga kapatid, si Jesus, makikita natin, ito yung oras na hindi napapanahon. Kasi si Jesus, early in the morning pa lang, 3 a.m. to 4 a.m., gising na po siya, nagpipray na, bago pumutok ang araw, nasa sinagoga na. Pagkatapos sa sinagoga, magpapagaling sa labas ng bayan o sa labas ng sinagoga, lilipat sa ibang bayan, pagtapos ng gabi, may ministry pa rin. Ganon ang ating Panginoong Jesus. Kaya gayunpaman sila ay dumating, ang oras ng araw ay hindi mapipigilan ng mga ito. Ang kanilang pakiramdam ng pagkabagabag ay nagtulak sa kanila kay Jesus. Isipin niyo po yung paghihintay nila from 6 a.m. to 6 p.m. Hinihintay nilang maggabi. Hindi kaya si Jesus ay pagod na? Sobrang pagod? Kaya si Jesus, pero si Jesus yung ang araw ay mahaba at puno ng stress, gayunpaman, ginawa niyang available ang kanyang sarili. Para sa mga taong ito na puno ng kabagabagan. Puno ng may sakit. Na-imagine niyo po yung laman ng mga talata, hinintay nila ang gabi. Wala sa kanila kung pagod na yung kanilang pupuntahan, pagod na si doktor. Si doktor nga, nagsasara. Anong oras nagsasara ang mga klinik, mga kapatid? Sa buong buhay ko, hindi ko alam kung nagpa-clinic na ako. Kasi ang alam ko, dito lang sa labor hospital. Gigising ka ng napakaaga para lang pumila doon sa OPD. At lalabas ka, putok na ang araw. Tapos pagka-cut off na, mga kapatid, wala ng doktor. Ganon, katindi. Kasi pagod na sila. Bakit sila hindi mapapagod? Kasi bago pumunta ng hospital, may mga clinic pa silang pinuntahan. Naalala ko yung sabi ng isang pastor Kayong mga doktor, huwag kayong magpa-VIP. Maraming pasyente naghihintay. Yung mga tao dumarating alas 2, alas 3 ng umaga, tapos nakalagay doon sa clinic, 9 a.m., andyan na si Doc. Tapos darating yung doktor alas 12, tapos hindi pa tatawag ng pasyente, magre-relax muna. Doktor ka! Yung pasyente, imbis na malusog pa, isusugod na sa ER. Sa tagal ng paghihintay, ganyan ang doktor. Diba? Tapos, sabi nga ng mahal natin, Pastor, wala ka pang pera. Nasa OPD ka. Kaya kung wala kang pera, sa OPD ni Lord, Jesus is always available for those who has need. Hindi mo kailangan maghintay ng card. I-mindset na sa atin ang mundong ito na mas magaling ang mga doktor. Kaya may mga doktor na naging Christian, they forget about medicine.
Ginawa nila ilapit ng mga doktor na ito ang tunay na pasyente sa tunay nilang doktor, ang Panginoon. See? Ginawa niyang available ang kanyang sarili kahit na isang kakaibang oras. A person can approach Jesus any place, anytime, at any hour of the day or night. Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Sabi po rito, "Come to me, all of you who are tired from the heavy burden you have been forced to carry. I will give you rest." Verse 29, "Accept my teaching. Learn from me. I am gentle and humble in spirit, and you will be able to get some rest." Verse 30, "Yes, the teaching that I ask you to accept is easy. The load I give you to carry is light." Amen. Saan ka lalapit? Saan ka pipila? Kung alam mong si Jesus ay available para sa iyo. Number 2, Jesus was and is to be acknowledged as compassionate. Ilan po sa atin ang kilala si Jesus ay compassionate? Verse 32 again. They also brought those who had demons inside of them. Si Jesus ay dapat kilalanin bilang mahabagin. Again, note the words, "After sunset, the people brought to Jesus all the sick." They simply accepted the fact He would help, believing and trusting in what they heard. They heard that He had the power to help. Matthew chapter 9, verse 6. "Then, if it happens, you will know that I, as the Son of Man, have power on earth to forgive sins." Then Jesus said to the paralyzed man, "Stand up, take up your mat, and go home." Acts chapter 10, verse 38. You know about Jesus of Nazareth? God chose Him to be the Messiah by giving Him the Holy Spirit and power. Jesus went everywhere doing good for people. He healed those who were ruled by the devil, proving that God was with Him. In Ephesians chapter 3, verse 20, praise be to God. It is His power that is working in us. And with that power, He can do much, much more than anything we can ask or even think of. So they had heard that He was compassionate, caring, and more than willing to help. Ang mga tao minsan, pag nakarinig na kapag yung doktor hindi lamang magaling, kundi marunong mag-alaga. At minsan kahit mahal, pinupuntahan. Di ba? Kasi nandun yung pagkikare. Ang magaling yung doktor na napuntahan namin. Marunong mag-alaga sa pasyente. Naalala ko nga doon sa Marikina, mayroon doktor na kung ano yung sakit ng pasyente, meron din siyang sakit na ganoon. Yung pasyente nahulog din siya. Yung pasyente, ganitong sakit, may ganun din siya. Parang, I don't know kung lahat ng sakit ng pasyente, bakit siya merong ganun. Siguro just to comfort the patient. Kino-comfort. Marunong mag-alaga. Hindi, pera-pera lang. Di ba? So nakita po ng tao that Jesus is more than willing to help. In 1 Peter chapter 5, verse 7, "Give all your worries to Him because He cares
for you. In Psalm 103 verse 13, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. Number 3, Jesus did have and still does have an open door for all. Si Jesus po ay mayroon at mayroon pa rin bukas na pintuan para sa lahat. Everyone in the town gathered at the door of that house. Of that house. Kaninong bahay yung tinuluyan ni Jesus? Kung iaakyat po natin ang muling mga talata, from verse 21, galing si Jesus sa pagmi-ministry, sa mission, tumuloy siya sa bahay ni Pedro, kung saan natagpuan niya roon ang biyanan niyang may sakit. Biyanan ni Pedro may sakit. Di ba? Ito yung istorya. At marahil ay inabot na ang Panginoon sa bahay niya, sa bahay na ito. Kaya nung mabalitaan nila ng bayang iyon na si Jesus ay nadoon sa bahay ni Pedro o sa biyanan ni Pedro, hinintay nila yung pagkakataon, yung oras na pwede silang lumabas at bitbitin lahat ng kanilang may mga sakit. Parang pag inisip po natin, para silang magkakarera mula sa kanilang mga bahay, siguro inihanda na nila yung kanilang mga may sakit. Yung tikatok ng orasan ang hinihintay nila na parang bukas na yung pintuan at pagpalo ng 6 p.m., kalagkad na nila yung kanilang mga may sakit papunta doon sa bahay na tinuluyan ni Jesus. Kaya at the door, doon nagkatipon ang maraming tao. Siguro nagsisiksikan po sila na tila animoy tatanggap ng ayuda. Na-imagine ba natin yung siksikan nangyari sa panahon na yon? Dahil nabalitaan nila na si Jesus ay naroroon. Kaya ang sabi po, mayroon at mayroon pa rin bukas na pintuan para sa lahat. Sa verse 33, everyone in the town gathered at the door of that house. Sana ganito ang mga bahay ng mga lingkod ng Panginoon. Na pagmulat pa lang at pagbubukas, hindi pa tapos ang paghigop ng kape. Naroon na ang mga nakakarinig ng mabuting balita. Yung taong yun, lingkod ng Panginoon. Tapos makikita mo, nag-gather sila para makapag-minister ka. Naalala ko po yung isang istorya na yung tinawag na Little Jesus dahil yung tatay ng batang ito ay not available. Pero yung taong lumapit doon pumunta sa bahay na ito, yun lang kasi ang dinatnan niya, yung bata, yung anak ng pastor. Dahil yung pastor hindi available, nasa ibang gawain. Ay yung tatay ay kailangan na niya. Hindi ko na lang matumbok doon sa story kung anong sakit nung mahal niya sa buhay, dahil kailangan niya yung pastor, ay nung madatnan niya yung anak, at sinabi nung anak na yung tatay niya ay wala. Pero sabi nung nangangailangang tatay, hindi bale, ikaw na lang. Ang tingin sa kanya is, Little Jesus, you, Little Jesus, come with me. Dahil anak ng pastor. Dapat sa atin ang tingin, Little Jesus. That always available for the need.
So ang ganitong balita ay ng kapangyarihan. At pagdamay ay hindi dapat palagpasin. Kailangan itong mahanap at hangarin. So magiging isang kahangalan na hindi pansinin ang posibilidad na tulong. So Jesus was present and power was available. Ito ay isang simple lamang na pagtitipon sa kanyang pintuan para sa tulong. Di na po sinalaysay pa ng Biblia kung paano nag-minister ang Panginoon, kung paano niya pinalaya sa mga demonyo, paano niya pinagaling. But this is a simple ministry, simple na pagtitipon. So isipin na lang po natin, how many and witness the power of Jesus in the lives of family and friends, yet they ignored and overlook Him. Yung pinalampas nila yung pagkakataon. Ilan po kaya ang mga nakarinig na, naka-witness na ng kapangyarihan ni Jesus sa kanilang mga buhay, ng mga pamilya, kaibigan. Pero patuloy nilang inignore, binaliwala at pinalampas. So the crowd in the streets included 3 primary groups. Ito po yung desperado na nangangailangan ng tulong, ang pamilya at mga kaibigan na nagdala ng desperado, at ang tagamasid. So kahit po sa mga panahon po natin ngayon o sa panahong ito, marahil may 3 grupo pa rin po, mga primary, mga pangunahing grupo, na may mga grupo talaga na desperado at nangangailangan ng tulong. At may grupo naman na ang pamilya at mga kaibigan na nagdala ng desperado. At may mga taong nagmamasid lang. Yung observer ay ang mausisang tao na nakarinig tungkol kay Jesus at nais na makita kung ano siya. Isang klase ng tao, observer. But note, siya rin ay naroon sa gathering na yon with those who came to Jesus for help. Marahil, may nagmamasid lang, sinusubukan, ano kaya ang gagawin? Ano kaya? Sino kaya ito? Sino kaya si Jesus na ito? Bagamat mayroon din pangangailangan. Di ba? Kasi wala naman taong hindi nangangailangan pagdating sa Diyos. So ang imahinasyon ko ay nagtataka kung paano tumugon ang isang observer kay Jesus. Yung mausisang tao, paano kayang mag-respond sa ating Panginoon? So nagsisimula rin kaya na makita ang mga pangangailangan na maaaring matugunan ni Jesus? O tinanggal nila ang kanilang sarili mula sa kapangyarihan niya, nakasama sa mensahe ng Diyos? So bawat simbahan ay may mga naghahanap ng pag-usisa. Mga observer na talagang kailangan upang makita kung ano ang magagawa ni Jesus para sa kanila. Dito po sa church, may mga taong minsan ay tinatawag nating walk-in. Nag-oobserba, naghahanap marahil kung paano matutugunan ang kanilang kailangan o kanilang hinahanap. May mga nag-walk-in na siguro dito, naghahanap kailangan, magaling na magaling yung preacher. Fully English ang preaching. Nakarinig na ako niyan. Marami sa atin ganun, nakarinig na. Pero ilan ang nakatulog? Kasi walang power. Mahusay ang theology. Pero bakit may umaalis pa rin? Bakit may nawawala pa rin? Dahil inalis nila siguro ang kanilang sarili doon sa kasamang mensaheng na may kapangyarihan ng Diyos. Or dahil observer lang talaga sila. Kaya siguro sa ating mga paghahayag din ng salita ng Panginoon, hindi natin may alis na may mga nag-uusisa lang. May mga taong nakikinig lang, nasisiyahan, pero sa susunod wala na. Kaya wag na ho tayong magulat dahil sa panahon ni Jesus, mayroong ganoon din. So the great tragedy is that they are detached themselves from
Jesus, they have never experienced the power of God. So Jesus helped the person out in the street. He does not pick and choose whom He helps. He helps all. Wala siyang pinili. Tayo rin naman, di ba? Wala rin tayong pinipili pag naglilingkod tayo sa labas. Kay Pilay, kay Bulag, kay Pipi, kay Paralyze, pinapakapi pa nga natin eh. Buti na lang tumatanggi at baka yung pagpapakapi natin sa kanila maging dahilan ng pagkatigok nila. Tumaas ang alta presyon. Tumaas ang sugar kasi pinakapi natin. Di ba? Pero wala tayong pinili. Lahat ng lumapit, ipinagpipray. Lahat ng lumapit, binabahagian. So all can claim His power if they will but come to Jesus. Kailangan lang nilang lumapit kay Jesus. Last, Jesus did and will have compassion. Ginawa ni Jesus at magkaroon ng pagkahabag. Paano? Ipinakita niya ang kanyang pagiging tagapagligtas sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang pagkahabag at kapangyarihan sa lahat. He will heal. Siya ay nagpagaling o magpapagaling. The people were grieved with troubled minds and suffering bodies, and He healed many. Bakit hindi lahat? Sa kabila ng kanyang willingness to help and to heal, bakit hindi lahat minsan gumagaling? Pero marahil lahat naman ay lumapit. O baka yung iba'y hindi naman lumapit. Isang tanong lang sa aking isipan. He healed many, not all. Psalm 103 verse 3, He forgives all my sins and heals all my sicknesses. Psalm 147 verse 3, He heals their broken hearts and bandages their wounds. Isaiah 53 verse 5, but He was punished for what we did. He was crushed because of our guilt. He took the punishment we deserved, and this brought us peace. We were healed because of His pain. 1 Peter chapter 2 verse 24. Alam niyo po, napakaganda dito kay Isaiah at kay Peter. Si Isaiah, alam niyo kung saan nakatingin? Kay Jesus. Si Peter, alam niyo kung saan nakatingin? Kay Jesus. Para bang si Jesus na nasa gitna, nakatingin si Peter, si Isaiah. Pero isa lang ang kanilang sinabi. 1 Peter chapter 2 verse 24, Christ took our sins in His body to the cross to put an end to them. He did this so that we would stop living for sin and live for what is right. By His wounds, you were healed. So pinigilan at pipigilan ang mga masasamang espiritu. So ang mundo ay isang may sakit at naghihirap na mundo na dinala ng maraming makasariling kasalanan at demonyo tulad ng mga nilalang. Is there a Savior with the power to heal and deliver, to save and set free? Meron ba? Yes. Jesus Christ. The Son of Man came to find lost people and save them. And last verse, let me close to this. John chapter 3 verse 17, God sent His Son into the world. He did not send Him to judge the world, guilty, but to save the world through Jesus. You know, ang sabi po ng isang komentarista, ang Book of Mark
ipinakita ang lahat ng ito. Bakit sa anong kadahilanan? Katulad po ngayon. Sa pagpapahayag, sa paglabas natin, sa paglilingkod natin, dala natin ang pangalan ni Jesus. Di ba? And the book of Mark encourages us to do the work of Jesus. Maiksi lang ang naging panahon ni Jesus sa pagmiministeryo dito sa lupa. Pero tayo, mahaba-haba pa. Hindi pa po lumulubog ang araw. Marami pa tayong magagawa para kay Jesus. Pero dalhin natin ang ministeryong ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan at lakas para magawa ang mga bagay nito. Again, sabi ng salita ng Panginoon, we can do nothing apart from the Holy Spirit. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Salamat po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Patuloy ka naming pinupuri at pinasasalamatan, Panginoon. Lord Jesus, salamat po sapagkat ipinakita niyo, Panginoon, yung pagkikare niyo po sa mundong ito. Na sa kahit maiksing panahon, ipinakita niyo ang iyong pagiging tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong habag sa mga taong may kabagabagan sa kanilang mga buhay. Lord, kami po'y nagpapasalamat sapagkat dumating ang panahong ito. Panahon namin na kami nabubuhay sa oras na ito. Na dumating ang mabuting balita sa amin. Nagpapasalamat po kami sapagkat kami mismo ay mga nagpapatotoo at makapagsasabing ikaw nga ang tunay na tagapagligtas. Dahil sa aming kalalagayan na pagiging isang makasalanan ay hinango nyo ang bawat isa sa amin. At ipinadama ang iyong pagpapatawad. At ngayon, Panginoon, kami po ay naglilingkod. Hindi bunga ng iyong pagpilit sa amin, kundi isang voluntaryong pagsuko na ang buhay namin ay ilalaan namin sa paglilingkod bilang pagtanaw sa dakila mong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, at kung kami man po ay naglilingkod ngayon, alam naming sinasamahan niyo po kami para gawin ang ministeryong iniwanan niyo po noon at magpahanggang ngayon ang siyang ginagawa ng mga mananampalataya. Nagpapasalamat po kami sapagkat ibinilang niyo kami, Panginoon, na mga manggagawa. Manggagawa, Panginoon, na binihisan niyo ng iyong kapangyarihan. Binihisan niyo, Panginoon, ng iyong Espiritu para magawa namin ang mga bagay na iyong niloloob. At may pakita namin na yung pangalang daladala namin sa aming mga pangangaral, hindi lamang sa loob ng iglesyang ito, Panginoon, hanggang sa labas, ay may display po namin na ang Jesus na aming nakilala. Yung Jesus na aming dinadala at laman ng aming pagbabahagi ay Jesus na handang tumugon sa pangangailangan ng mundong ito. Wala kaming maibibigay sa mga tao katulad ni Pedro, silver and gold. He has none. But in the name of Jesus, in the name of Jesus, they can be healed, O Lord. Yun ang dala po namin, Panginoon.
Tulungan niyo po kami sa aming paglilingkod. Na malagay sa aming mga isipan, Lord, na ginagawa namin ito. Na siyang pagpapatuloy lamang sa ministeryong iniwan niyo, Panginoon. Kaya hinahangad pa rin po namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Na sa paglalapat ng aming mga kamay sa may karamdaman, sila ay magsisigaling. Hindi lamang makapagsalita sa iba't ibang wika, sa mga wikang hindi nila maunawaan, kundi sa lengguwahe ng pagpapagaling ay makilala nila si Jesus. Na siya ay buhay magpakailanman, Panginoon. Sa lengguwahe ng paghawak namin sa anumang uri ng sakit at karamdaman, ay makilala nila si Jesus na tagapagligtas. Sa lengguwahe, Panginoon, kung iyong mamarapatin, maging sa pagpapalayas ng masamang espiritu, sa lengguwaheng ito, makilala nila si Jesus ay makapangyarihan higit sa kanino paman. Panginoon, loobin niyo po ang inyong mga anak. Loobin niyo po ang inyong mga manggagawa na sa paghayo namin, sa paglabas namin, sa gawain ito, Panginoon, abutin man ng gabi, ay magmanifesto pa rin ang iyong kapangyarihan. Hindi ito malimitahan ng oras. Hindi ito malimitahan ng panahon. Ang dalangin namin ay mahayag ang iyong kaluwalhatian. Lord, narito po kami na nagnanais, naghahangad, na magamit nyo kami, hindi ayon sa karunungan na meron kami, hindi ayon sa kakayahan namin meron kami, kundi ayon sa kapangyarihang nais mo na dalhin namin, Panginoon. Lord, yung may sakit, hindi kami mga doktor, hindi kami mga espesyalista, pero gamitin nyo ang mga sisidlang ito, Panginoon. Gamitin nyo ang bawat kamay na sa paglapat sa mga may sakit, Panginoon, ay madama po nila ang kapangyarihan ng langit. Madama nila ang kapangyarihan ng iyong Espiritu. Madama nila, Panginoon, na dumadaloy mula sa iyong trono ang kapangyarihan ng kagalingan. Anumang uri ng sakit at karamdaman, Panginoon, loobin niyo po na gumaling. Katulad ng isang taong lumapit sa iyo, ang sabi niya, if you are willing, you can heal me. Ang sabi mo sa kanya, I will, I am willing, I am willing, be healed, be healed. Lord, yun din ang dadalhin namin